1970s, 1970s. nagpatayo ng mga condominium ang Saudi government para sa mga locals, yung mga naninirahan sa disyerto. Oo, sa mga tents. Sa mga tents at pinatayuan ng condominium. Ang lalaki ng mga condominium nila. Tsaka magaganda talaga. Alam mo ba ninyo na nasusunog? Alam mo bakit nasusunog? Dinadala nila yung camelyo nila at nagsitent din sila. Nagtent pa rin doon sa loob ng ano. Nagtitent pa rin sila doon sa loob ng condominium at nagsisiga pa rin. Nagsisiga. Kaya po Ibang klase din, ano? Na yung buhay nila doon sa disyerto, dinala nila doon sa... Dinala nila, hindi sila makapag-adjust. Kaya po itong mga ito, mga savages po ito. Walang pinag-aralan na uncivilized po itong mga ito. Tama ba? Kaya, Sanggano ba tawag doon? Hindi, sanggano yung istamba yan eh. Ito, itong mga ito, mga uncivilized ito. Uncivilized, oo. Mga savages, mga kaibigan, pagkatapos nagpapaalila tayo sa mga ito na walang pinag-aralan. Kaya nga. Alam mo ba na mayroong isang aeroplano, mga kaibigan, na noong araw parang Air Manila. Okay. Na bumutok, sumabog. Dahil sa kayo mga abo. Dagsiga sila doon sa aeroplano. Iyon ang cause ng crash. Nagsiga sila sa aeroplano. Naglagay sila ng siga. Sinagay doon sa aeroplano. Nagsiga sila. Ay, aeroplano, mga Arabo. Grabe. Nagsiga, yan. Nako. Mayroong siguro giniginaw sila, no? Siguro giniginaw sila kaya pampainit ng katawan nila. Yun ang ginagawa nila sa disyerto. Yung mga, alam mo naman mga Arabo. Wala ho yung pinag-iba sa mga taga-bundok. Mabuti pa yung taga-bundok natin at marunong pa ng sibilisasyon. Doon sa kanila, wala po ng mga kumain yan. Akala mo ba yung kumain yan? Mga yan? Yung lulukutin yung kanin sa atin, di ba? Sa atin, kinakamay natin, isusubo natin. Sa kanila, lulukutin yung kanin, lulukutin. Ganon, igagawing parang bola. Pagkatapos, isushoot sa bunganga. Isushoot, hindi yung ilalapat. Ito gaganon. Itatapon sa bunganga. Ganon ho yung mga Saudi. At saka, paano ka magkakapag-respeto dyan sa mga yan, mga kaibigan, na yung kambing, yung mga karnero, yung kamelyo, ay inuupakan. Sexually. Kaya nga. At saka sila, mga kaibigan, kapag nakikita yung mga lalaki, nakita sila ng kapwa nila lalaki na walang bigote, abay, gusto nilang upakan sa puwet. Matataypan nila. Ayun, mga kaibigan, ganon yung mga yan, Arabo. Ewan ko kung bakit napunta tayo dyan, sa mga gagong yan. Ito ang dahilan kaya umiiral doon, yung Saudization. Yung umiiral doon ang tinatawag na Nitakat program ng kanilang gobyerno. Ano ba yung Nitakat? Yun yung Saudization. Yung Saudization. Hindi na kasi tulad nung araw, marami na rin mga Arabo ngayon ang wala ng matinong negosyo o hanap buhay sa kanilang bansa. Wala na. Kasi mga kaibigan, naghihirap na sila. Nung nasagsagan po ng kanilang kayamanan, ay grabe. Alam mo na sa Amerika, pupunta sila. Abay, yung papasok daw sila ng sine, sila lang, manunod, 5, 4, 5. Tapos lalagyan nila ng perfume, yung kanilang pagkabaho-baho naman yung mga perfume nila. Lalagyan nila ng perfume yung sinihan at manunod sila. 5, 6, gano'n. Gano'n yan mga yan sa dami ng pera. Kumbaga, babayaran nila yung buong sinihan. Sa dami kasi nila ng pera, yung oil money. Imbis na maging negatibo, dapat tayo tingnan ito. Yan, mga kaibigan. Imbis na maging negatibo, yung pagpapaalis ng mga Pinoy workers sa Saudi, dapat ay tingnan ito ng pamahalaan na isang magandang pagkakataon para sa mga OFW sa Middle East. Aping-api po tayo. Inaapi po tayo.
may mababa na nga ang tingin sa atin. Talagang ginagawa pa, talagang pinagdidiinan po ang pagtingin sa Pinoy. Isang ka makakita ng napaka walang hiyaho yan. Mga Arabo. Mahusay po na mga manggagawa ang mga Pinoy. Kahit sa ang larangan ay pwede natin itong ipagmalaki. Tama. Hindi natatapos sa Saudi ang kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi po, mga kaibigan. Anong malay mo, blessing in disguise yan? Tama, oo. Ha? Itong madali tayo mabuhay, madali tayong makapag-adjust. Correct. Tingnan nyo yung pag-alis po ng mga Amerikano rito doon sa Clark at saka Subic. Akala natin ay mangyayari ay malalaking maapektuhan yung Correct. Hindi rin, ekonomiya natin. Hindi. Alam mo bakit? Madali po tayo makapag-adjust. Tandaan po natin yan. At saka matatag tayo. At saka sabi nga nila, di ba may kasabihan po, when God opens closes one window, He opens two others. Ibig sabihin, pag sinara po ng Panginoon, ng Diyos, ang isa pong bintana, binubuksan po niya dalawa. Mas maraming Mas marami po. Sa aking palagay, mga kaibigan, ay ito na po yung pagkakataon na maging wag na ho pa tayong magdala ng mga alipin na gagawin lang na alipin. Kailangan po mga skilled workers na po. Hay. Sa dami ng mga pagmamalupit na sinap ng mga Pinoy sa kamay ng mga Arabo din, na magdadalawang isip ang gobyerno kung ipagkatiwala pa natin sa kanila ang ating mga bagong bayani. Mga kaibigan, totoo Sa po dami yan. ng naging problema dito lang sa programa natin, di ba Kuya Mon? Sure. Nakikita naman ho ninyo sa programa ho ng Isumbo mo kay Tulfo, dami-dami na po. Mabuti kung sasabihin na isolated case yan. Oh, hindi. Anong isolated case? Napakarami na ho ng mga inaabusong mga kababayan natin. Pupunta sila roon, pasahero. Pagdating po rito, ay kargamento. Alam mo bakit? Patay na po. Dinala ng nasa kabaong na. No, doon, pasahero siya pagpunta ng Saudi. Pagbalik, kargamento. Ayan. Dahil po mga kaibigan, masyado pong pang-aabuso ang pag-aabuso. Pagmamalupit, grabe talaga. Pagmamalupit ng Saudi, mga Yun kaibigan. lang mga pumupunta dito, Kuya Mon, kagaya ni Maricel Bubos, ni Marivic, di ba? Kita mo ano ang pinagagawa sa kanila? Binulag, sa binulag, tapos pinahubad. Hindi pinakakain. Alam mo, dinuduraan pa sila. Anong tawag? Loob ng bibig nila. Hudyo daw sila, hudyo. Dura ang dinuduraan sa mukha. Pagkatapos hudyo daw, hudyo. Kuya Mon, hindi lang sa mukha, mismo sa bibig nila sila din, nakakagigil. Baboy ba yan? Oo. Nakakapanggigigil, mga kaibigan. Diba? Dito lamang po sa aming programa, hindi na mabilang ang mga Pinoy at mga Pinay na nabiktima ng pagsasamantala ng mga amo nilang Arabo. Sos, Maria Josep, kung alam lang po ninyo, halos lahat na yata ng kababayan at ng kababuyan at pagmamalupit na pwedeng magawa ng tao sa kanyang kapwa ay naidulog na dito sa aming programa. Ano-ano ba mga yon? Yung kay Bubos, na binulag, kaibigan. Pinagsasaksak sa likod. Pinagsasaksak sa likod. Ng maraming beses. Yan, kung ano-anong pinagagawa. Yung iba... Inuusan ng mainit na tubig ang mga kamay. Ay, grabe yun talaga. Pinagsisipa habang natutulog. Pagkatapos Pinaghubad sa ilalim ng... Pinaghubad sa may swimming pool. At lamig. At alam po ba ninyo mga kaibigan na hindi po basta-basta yung gumawa sa kanila Brigadier General po ng pulis ng Saudi, ng Riyadh, yung gumawa sa kanila noon. Correct. Kung edukado ito. Edukado siya. Kung edukado ito mga kaibigan, na magawa niya sa kanyang mga kasambahay, yung edukado di ba? Yung pa kayang mga ordinaryong Arabo na walang pinag-aralan. Ganun talaga ugali nila
Grabe. Kaya nga natutuwa ako pag may mga nababalitaan ako nagugulpi na Arabo dito. Mm. Meron ako nakita minsan na police reporter pa ako. Galing ako ng... Kalalabas ko lang sa isang bar. Mm. Doon sa kabilang bar, dito sa may Ermita. Oh. Tumatakbo nga Arabo. Oh. Nakasuot pa na... Ano ba yung nakasuot? Yung parang puti. Puti, oo. Yung Parang costume pare. nila, oh. Ano ang pangalan ng mga... Nakaputi siya, puti. Abaya? Abaya? Abaya ba? Binubugbog ng mga Pinoy. Ngayon umawat ako, hoy, sabi ko, ano ba yan? Ba't ninyo binubugbog yan? Sir, ngayon lang po kami makakante dahil aping-api po kami doon sa Saudi. Oh. Aping-api. Ayun, Yung tumalikod Arabo na nandito, yun ang pinagganon nila, pinagkikitaan. Oo. Tumalikod ako, walang Grabe. umakit ako. Hindi